baka sabihin nila, coach, 5 years na ako dito sa trabaho. Inuulit-ulit ko lang yung ginagawa ko. Bakit parang walang nangyayari sa akin? Ibang usapan na yan. Kasi, ito yung mindset ng iba. Kunyari, isang empleyado na 5 years na paulit-ulit. Yun yung pinili niya eh. Wala namang pumilit sa kanya mag-apply in the first place. The reason why people get frustrated to the job that they do is meron silang gusto na mas malaki. Yung salary hindi abot, kaya naproprostrate sila. Kaya parang feeling nila kulang. Pero kung totoo niyan, blessed na nga sila kasi maraming tao walang trabaho. Kaya lang sila naproprostrate kasi pumasok sila sa isang vehicle na hindi kaya makapunta sa gusto nilang puntahan. And then, magtataka sila, ba't ang bagal? Ba't wala nangyari sa'yo? Di kung ayaw mo yung sitwasyon mo ngayon, pwede ka naman umalis eh. Pwede mo naman ibahin eh. Ang pinaka-worry lang is yung risk, yung fear, yung doubt. Kasama yun eh. If you want something you never had before, you must do something you never done before. Paano mababago yung buhay mo kung wala ka namang binabago sa buhay mo? Of course, ang pinaka-practical way to do those things is mag-adjust. May work ka ngayon, di sa side hustle mo, mag-try ka ng ibang bago. Palakihin mo ng palakihin. Hanggang sa lumaki na yung side hustle mo, na kaya nang i-compensate yung pinaka-full-time mo. And then that's the time you will be able to decide kung iwan mo ba to or hindi. Kasi totoo niyan, mas masarap gawin yung bagay na gusto mo talagang gawin. Hindi yung bagay na napipilitan ka just because kailangan mo ng pangkain, time in, time out. Tama. Kaya ka na-prostrate because that's not the life that you want. So kung wala kang gagawin dyan, you will be the same person as you are 5 years ago and another 5 years from now. Sabi ng mentor ko, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Para ako nare-refresh ulit. Actually, every time nakausap ko to si Upken, di ba, kung mapapansin nyo, yung mga sinasabi niya, kaya kong ulitin. Kasi parang yan yung paulit-ulit na in-instill sa akin ng pagkakaroon ng mentor. And isa yan siguro sa pinakamahalaga eh. Kasi sometimes me, personally, entrepreneur ka na, successful ka na, you've built a lot of companies. But sometimes, sabi nga bawal ang acne kasi. 'Di ba? Alam ko na yan. Ito, ang sarap kasi parang nare-refresh ako na iba talaga yung meron kang mentor na kasama mo dun sa industry na yun eh. Tama. And I think that's one of the best things about network marketing. There's a lot of viewers, coach sasabihin na, coach, I'm an employee. You're talking about side hustle. Interesado ako sa ginagawa mo. Paano mo ako matutulungan? Paano ba ako pwede magsimula? Actually, hindi kita matutulungan. Yun yung totoo. Kailangan tulungan mo sarili mo. Because most of the time, ang gusto ng tao, side hustle, magdagdag. Pero hindi sila willing mag-sacrifice. Hindi sila willing gawin yung extra mile. Actually, meron na klase ng tao. Yung pinakauna, ito yung mga taong maraming oras, pero walang pera. Usually, yan yung mga walang trabaho, tambay. Maraming oras pero walang pera. Totoo. Ang isa na naman, yung pangalawa, maraming pera pero walang oras. Given naman, maraming negosyong inaasikaso, mataas yung posisyon sa corporate, or even OFW, kasi wala silang time sa family physically. Ito yung mga taong hindi nakaka-attend nung PTA, o kaya birthday, o kaya graduation. Given naman, kasi yun yung consequence kaya maraming pera. Ang pinaka-worst yung pangatlo, wala nang ang oras, wala pang pera. Aloka mo ng side hustle, ang sasabihin niya, busy ako Doon ako nagtataka, pare. Wala kang pera saan ka busy? Wala kang oras, saan ka busy? Kasi masasabi ko sa isang tao na negosyante na successful, busy talaga yung tao. Ang daming inaasikaso Ang daming meeting yan Given naman yung una, maraming oras. Given kasi wala nga siyang pera. Pero yun ang pinaka-worst, dun sa pangatlo, wala kang pera, wala kang oras, sasabihin mo busy ka sa akin. Paano ka naging busy, wala kang pera? Kasi they thought yung business is may ginagawa sila. Hindi, pwedeng busy ka pero hindi ka productive. Totoo. Busy ka mag-TikTok, manood, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Ubos oras mo. Kinumpute ko yan kasi empleyado ko dati kaya it doesn't make sense to me pag sinasabi ng mga employees or may job ngayon na gusto mag-side hustle pero walang time. It doesn't make sense to me. Kasi ang pasok naman 8 to 5, usually. Di gigising ako ng alas 6 para mag-prepare, mamasahe, etc. So, at 8, nandun na ako sa office. Kung 5 ang tapos ng trabaho ko, edi, sabihin natin 7, nakauwi na ako. So, 6 to 7, total nun 13 hours.
I think that's already enough na namigay ko sa trabaho ko yun. Of course, may sahod ako. 24 hours a day tayo eh. 24 minus 13, that's 11. Sabihin na natin, average time naman talaga ng normal na Pilipino ngayon, 6 hours na lang yung tulog eh. Bawas mo yung 6 sa 11. 5 hours. Ano yung ginagawa mo sa 5 oras? Sasabihin mo sa akin, busy ka? Sa 5 oras na ito, pwedeng daming magawa eh. Totoo. Benta ka sa Facebook, Marketplace, gumawa ka Lazada, Shopee, ang daming pwedeng ibenta. Nakakahiya mag-post ng product, kahit ano pang product. Kasi baka isipin nila wala akong pera eh. Totoo naman wala kang pera, kaya mo nga kailangan gawin eh. Biruin mo yung mga bilyonaryo nga, hindi sila naiya i-share yung produkto nila kung ano meron. Ang definition madalas ng mga taong ganyan mindset, ang thinking nila yung success, dapat nakakorbata ka sa Makati, sa Ortigas, maganda yung logo ng company mo, bit-bitin mo yan, tipong maalis ka, suot mo pa. Pero hindi eh. Sa totoong buhay, pagdating sa finances, pagdating sa pagpalaki ng negosyo, it doesn't matter kung ano natapos mo, it doesn't matter kung ano yung before na situation mo. What matters most is yung result. Yes, totoo yan. And coach, ikaw, coach, alam ko, napanood ko yung paglaki nila Kendra, nila Kenisha, ayan. So, very close family friend namin to sila Coach Ken. Paglaki nila, isasali mo sila ng network marketing? Hindi actually. Depende kung gusto nila. Okay. Kagaya ko, wala naman nagpilit sa akin kung ano gagawin ko eh. Actually, challenge ko nga yan. Kasi syempre, iba yung status nila sa status ko. Yung status ko dati, wala akong pera eh. Choice. Sila, Choice. may pera sila. I mean, technically, wala silang pera. Pero, hindi sila nagugutom, maayos yung eskwelahan nila. Kompleto. Internet, iPad, gadgets, computer. So, ang challenge ko ngayon as a parent, paano ko sila mamomotivate? Kasi ako, self-motivated ako nung nag-start ako. No sila, choice. Walang Ito yung mga choice no choice eh. Oo. So, sila napansin ko, wala silang kaproblema-problema sa buhay. Ayoko naman din maghirap sila para ma-experience nila yung experience ko, di ba? So, actually, challenge yun as a parent kasi bata pa lang naman sila eh. So, nandun pa ako sa learning curve nun. Of course, pinakamaganda dyan, i-model na lang din. Kagaya nung napanood ko na interview kay Ramon Ang. Di ba? Trainin niya yung mga anak niya. So, in my case, titignan ko muna kung talaga gusto ng anak ko. Mamaya gusto maging doktor, tapos pag ninegosyoin ko, edi ginagawa niya yung bagay na ayaw niya. Hindi magiging successful yun kahit sa natin tignan. So, in that part, sa mga anak ko, bahala muna sila mag-decide. For sure, may mapipili naman yan eh. Tayo nga may napili eh. So, supportahan ko na lang. Pero coach, no, ako, aminado rin ako sa ganyang point. Very hard to balance talaga. 'Di ba? Na kasi alam mo na yung character na meron ka ngayon, yung mindset na meron ka ngayon, kasi dumaan ka sa hirap ng buhay. Yeah. And yung mga anak mo is gusto man gumaling paglaki, kailangan natin pagdaanin yung hirap ng buhay, paranas natin sa kanila. Hindi rin pwede. Tama. Kasi nga, mahal mo rin sila eh. So, paano mo talaga siya nagiging approach? Talagang intayin mo na lang sila lumaki? Or meron kang parang medyo hinahanda na paglaki mo, okay, mayaman ka, pero wala kang kotse. Bili ka kung ano gusto mo. Paano mo siya ginagawa? Yeah, siguro in that part, kasi hindi pa sila nakapunta dun eh. Mga ano pa lang, 3, Dalagita. 6, 8, si Nisha 14. So wala pa sa ganung part. But ready na ako na hindi nila makukuha basta-basta yung mga bagay-bagay. So they have to deserve it. They have to earn it. So hindi ko pa alam kung paanong way. But for sure, I will do something about it. Paplanuhin ko yon. Kunyari yung C family. O yung mga Go family. O yung Tan family. Diba? Bilyonaryo na yan eh. So sobrang yaman ng mga anak. But right now, ba't magagaling pa rin yung mga anak nila? Especially sa the C family. 'Di ba nawala na si Mr. Henry C. Pero nag-take over yung C family and hindi bumagsak ang company. Masyado nag-grow pa. So sila na lang tinitignan ko. Itong mga taong to, nung bata sila, well off todo eh. But why are they able to sustain? So dun pala ako sa learning curve na yun. Actually, pag-aaralan ko yun kung paano niya nagawa. Ako, minsan iniisip ko rin yung mga ganyan eh. But parang sa akin kasi, parang there's inner child in us na hindi kasi tayo lumaki mayaman eh. So, ikaw, ramdam mo lahat ng hirap. And parang yun yung mga pangarap ko noon. One of my happiness is yung mahatid ko si Trix sa school niya. Kahit 5 minutes away lang, yung Mustang yung gagamitin ko. Kasi pangarap ko yun eh. Before na, sana kung mayaman lang kami, mahatid ako ng daddy ko na naka-sports car. Diba? Parang sobrang sarap sa feeling. Diba? And yun yung gusto natin sometimes na mapa-experience sa kanila. Na kapag yun naman yung pina-experience mo, paano nga naman sila titibay?
No? So talagang ang hirap guys. There's a lot of parents out there na nanonood ngayon. Pwede kayong mag-comment, turuan nyo kami kung paano yung ginagawa. Tama ako, kailangan ko yun. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina na there's a lot of people na, alam mo yun, gustong maging successful. Pero kanina narinig ko yung keyword na hinahanap ko eh. The word is sacrifice eh. Coach, gaano kalaki yung mga na-sacrifice mo na para maging Ken Enda? Kung sino si Ken Enda ngayon? Literal, di ko na alam eh. Kasi hindi na ako nagbibilang kung gaano kadaming puyat, kung gaano kadaming discouragement, rejection. Kasama talaga siya eh. Ang reason kaya ang tao hindi tumutuloy, kung ano man pinasok nila, it is simply because they are not prepared. They thought, resulta, yayaman agad, magiging successful agad. So, yun yung preparation ng utak nila. Pag nandiyan na sa proseso, bumibigay na. So, ang pinaka siguro ma-advise ko sa mga taong ganun lagi at paulit-ulit na lang, may pinasok na ganito, babalik, pasok. Kailangan i-prepare mo na yung sarili mo from the very beginning that you will be shit at first. Hindi ka magaling agad, so given na yan, magkakamali ka. Given na yan, marireject ka, madidiscourage ka. Given na yan, mapupuyat ka dahil pinag-aaralan mo pa. Given na yan, mapapagod ka because you're doing extra mile. So pag nakaprepare yung utak mo, na ganun pala yung pagdadaanan mo, pag napagdadaanan mo na, naiintindihan mo, kasama to sa proseso. So hindi ka hihinto. Kasi prepared na agad yung utak mo eh. Kasi marami, nadulunod agad dun sa resulta. Given yan, kusang dadating yung resulta pag napagdaanan mo yung proseso. Pag prepare pala yung utak mo, napagdadaanan mo yung mga bagay na yun, it's just a matter of time, makakarating ka rin sa gusto mong puntahan. And by the way, isa sa reason kaya hindi nakakarating yung mga tao sa gusto nilang makarating, because they do not admit kung nasan sila ngayon. Tama. Google Map nga, Wiz, bago mo mabigay yung direction kailangan alam niya muna kung nasan ka. And most of the people will not admit kung ano meron sila right now. Because they thought, okay naman ako di naman ako naghihirap. Di okay na to Bakit? Pare-pareho naman, marami naman din ganito Yun yung pagkakamali. Kasi ako, nung nag-umpisa ako, alam ko kung nasan ako. Wala akong pera, malayo ko sa success, wala akong pag-asa sa buhay, wala akong mararating. So dahil alam ko kung nasan ako, mas madali ko na pinpoint kung saan ko gusto pumunta. Direction, yun yung proseso. Yung iba kasi may self-denial no? Tama. Na ayaw nila aminin sa sarili nila na mahirap sila. Yes. 'Di ba? Or hindi pa sila mulat kung ano talaga yung tunay na success. Tama. 'Di ba? And one thing na before na mini-mentoran ako ni Coach Ken, ang sabi niya sa akin diyan is, ikaw kontento ka na. Ang tanungin mo yung anak mo, yung mga taong mahal mo sa buhay, kung kontento ba sila dun sa buhay na binibigay mo para sa kanila. Tama. Na sometimes we as a father, it's very important kasi tayo lang yung may kakayanan na magtrabaho para sa pamilya So, hindi mo pwede sabihin na kontento ka na na ito na lang yun Kasi, kung pwede lang magtrabaho yung anak mo, baka mamaya yung anak mo, ako na lang magtatrabaho kasi ako hindi pa ako kontento Gusto ko pa nung laruan, di ba? So, there's a lot. Ngayon, pinag-usapan natin, puro success Sarap pakinggan. Eto, may mga bagay ako na dito ko na lang pwedeng maitanong. Ano yung one of the few things na talagang never mo makakalimutan? Ngayon, aminin ko lang to, sana kuya driver, wag mo maalala, no?